kaya po yun sa totoo lang. Kaya po yun. In fact, kung titingnan mo, ang binabayad ninyong buwis, nating lahat ng buwis ngayon, dito, mas mahal pa sa binabayad sa ibang bansa. But if you look at the healthcare, public healthcare system sa kanila, ang layo kaysa sa atin. Diba? So matter of prioritization of usage. Dito sa atin kasi, limited resources na hindi pa tamang paggamit. So walang mangyayari. Walang mangyayari. Yun po ang kwento. Yun ang kwento. Hello, Kong. Gawin niyo. Hello. Wala naman. Hello. Hello, Kong. Kasi po, sa mga maraming politicians na sinasa pelikula yung buhay nila, kasi para rin sa awareness ng ibang hindi nakakaalam and pampapogi na rin. Kayo ba, willing kayo if ever? And sino yung napipisil nyo na? Hindi ko po naisip yun. Hindi ko po naisip. With all due respect po doon sa mga kumakandidato rin, kasama ko na sa ano. Laki naman ang paggalang ko sa kanila. Pero hindi po siguro ako papasok sa ganun. Hindi na po type yung gano'n. Baka po problema yung misis ko pag na-discover ako, mas marami po ako maging girlfriend. Kung may gaganap po sa buhay ninyo. So kung may offer po, tatanggihan nyo. Halimbawa, Sino may pong gusto producer na Si Joanne po ang aking manager. Sino po yung gusto nyong gumanap po Ha? sa personality? Sino gusto gumanap? Wala akong maisip. May mga kilala po ba kayo? Coco. Coco Ay, Martin ba? pwede. Coco. Coco Pimentel. Sa leading lady po, sino yung gaganap na wife nyo? Wala. Pinakamaganda yung wife ko. Si Julia Montes, ayaw nyo? Ivana Alawi daw. Ivana talaga. Christine Herbos. Kaso parang... Ay, oo, pwede. Retire yata siya. Masima. Showbiz talaga. Showbiz. Maiba naman. Sir, how's your family po? How many kids po meron kayo? Apat ang kids ko, girl, boy. Bago ako pumasok dito, kabilin-bilin na ng anak ko yan. Huwag kang maging corrupt, Dad. Sabi ko, talagang hindi. Then sabi nila, Dad, gawin mo na. Dahil pagdating ng araw, ang kailangan naman natin ay isang banga at isang butas na maliit. Hindi naman po natin madadala lahat yan. So, gamitin mo na yan. So ako, I'm very proud to say, straight in the eye, nasasabi ko na ito ngayon kasi natanong na ako sa kay Katuning, na lahat po na ginagastos ko dito ay sariling pera. Hindi po natin ito nakawan, hindi po ito may pinagkunan, ano naman ninyo po. Binabanggit ko, sariling pera po natin. Panurin na lang po ninyo yung tapatan at harapan ni Karen. Nasagot ko yung mga katanungan. Kailan yun? Kailan po? Tapos na. Nasa online po. Nasa online na. Tapatan ni Karen at Yung mga harapan ni Karen. yung mga kids niyo po, how old are they? Well, yung eldest ko is 31. Still single, babae. Yung second ko is 23, 24. 25. 25. Girl din. Sorry. Sana hindi na ako palood to. Girl din. 25 girl din. Yung lalaki ko, 23. Ano ba? 22? 22 lang. Yung nakagat po ng aso. Youngest ko yun. 20. Ayan. Yun na lang po estudyante, Youngest. sir. Yung dalawa. Yung 20. Dalawang lalaki. Estudyante. Sir, may sa tingin niyo po sa for siblings, may susunod po sa yapak ninyong mag-asawa? Wala sa kanilang lahat na may gusto na may hilig. Actually, kahit ako, wala po sa plano na makapasok kasi second nominee lang ako ng last election. Nagkataon lang na before the proclamation, yung pong first nominee nagkaroon po ng sakit sa puso. Kaya po
Pero yung mga ninuno niyo po, Wala talaga. Wala. In fact, ako iniisip ko nga kung buhay yung tatay ko, kung nasa politika pa ako. Eh. Kasi talagang negosyo po yung turo sa akin ng tatay ko. Eh. Ayun ang ano niya sa akin. Bali, sa business po ang mana nila. Kumbaga sa business po na mga hinahawakan ninyo, doon po sila papasok. Well, yes. Yung dalawang anak ko, sila na actually ang humahawak. Kaya kaming dalawang mag-asawa. Kaya kami ay pwede nang pumasok mo. Kasi, well, to whom much is given, much is required. Diba? So, parang gano'n na lang. So, sila yung taga-kayot, kami yung taga-gastos. Sir, bakit tinawag na wise? Well, actually, nung ano pa yan eh, nakalimutan ko na yun actually, kaya lang, nung ako po ay nasa elementary at nasa high school. Pero medyo school bukol tayo, medyo wise tayo lagi, kahit ng college. Yung pong wise na yung kapilyuhan na style. Halimbawa, kung ako po ay college, pwede ko ba sabihin kung saan eskwelahan? Nung ako po ay nasa UST, ako yung class president. E di ba sa UST, kapag ang professor mo ay 10 minutes na late, pwede mo nang sabihin na walang pasok, di ba? Kaya ako ginagawa ko doon, 3 minutes pa lang, pinapauwi ko na, tapos ina-adjust ko yung wise ka talaga pare. Kapag pinatawag ako ng dean, sabi ko, din yan, tingnan mo, hindi pala siya siguro yung wall clock ko. Eh, noong time na yun, wala pang CCTV, hindi pa uso yun. Ano po yan? High school, college? College ako doon sa UST. Anong Commerce. ABB? AB po kayo. Sa baba namin. Pwede din daw sa inyo si Aga Mula. Aga muna. Ako, actually, sa akin po gumaya yun. Ako po ang minodelo niya siguro. Pero nung bata ko, talagang nakita mo yung picture, di ba? Maraming nagsasabi, si Aga Mula. Pati yung buhok, pati yung blazer kasi ako nun lagi. Kanina kasi, ginanggit niyo yung tungkol sa TikTok na ayaw niyo. So bago man lang mawala sa Pilipinas, Mawawala ba? Sa US wala na. Pero ibabalik ni Trump. Babalik si Joe Biden lang yata. Platform naman siya eh. Ba't hindi Meron, hindi kayo pa, Ito may hindi tatanong naniniwala pa sa ganung klaseng kampanya? well, kasi ako gusto ko sana issue-based eh. Issue po ang parang kasi sa akin eh, sorry to use the word pero parang nabababoy na kasi yung politika dito sa atin kung ganun po ang gagawin. So ayoko po sumabay doon. Actually si Joanne, madalas kami mag-aaway dito kasi kung ano-ano kabaliwan ang gusto ipagawa dito. Mahilig ka sa So TikTok. ayoko pumayag. Kasi sabi ko, huwag tayong bababa doon na kahit na makilala ka doon, no? Sayaw-sayaw ka doon ng kung ano. Budots po. Eh, hindi ako nagbanggit nun ha. Wag ganun, no? Kasi kailangan mabago na. In fact, kasi nasabi ko, di man ako manalo, at least nailabas yung nasimulan natin, no? Naisabi natin sa ating kabataan. Kasi ang tinitingnan ko in 10 years, no? Hopefully, kung may magsimula, magbago, in 10 years, mababago po yung pamumulitika dito sa atin. Sir, Yun po yung talagang gusto ko mangyari. Yung celebrity endorser, naniniwala po ba kayo sa Tulong din po. tulong niyo? Ayoko, baka may magalit sa akin. Ayoko sagutin. O kaya sir, yung mga Pwede bang hindi sagutin yan? Yung mga jingle po na minsan green or kaya yung jingle po na tulad po nung kay Pepe Pacheco, pabor po ba kayo sa mga ganun pong Na jingle? Mga jingle Sa mga campaign, na medyo Hindi green. naman ganun ang jingle na ginagawa mo, John, di ba? Advocacy based talaga. No? Gusto ko talaga mangyari issue, no? In fact, sinasabi ko, di ba, medyo nawawalan nga ako ng
kahinaan ng loob dahil nakikita mo naman yung survey, no? Kasi nasabi ko na ngayon sa mga interview, yung mga tumatakbong kasama ko, yung mga mananalo, at yung mga nakaupo, sana kunin na lang itong advocacy ko. Sana itong pinaglalaban natin sa health, ito yung i-prioridad nila. No? Doon sa mga mananalo, sana kunin po nila ito. Kasi talagang ang laking epekto po nito sa ating mga kababayan sa lahat. Itong kalusugan nito. Hindi lang po yan. Productivity ng bansa, apektado lahat. So, pati kabuhayan, apektado yan. No? Kailangan po yung kalusugan talagang mapangalagaan maayos. Pero kung ano bang sa argumento na kaya lang naman ginagawa yung mga politician natin. Yung mga tumatakbo ng politiko, mga anti-ginger, minsan lang. Para magawa yung attention ng tao, ipakita yung human side nila. Kasi nga ang Pinoy pag napatawa mo, pag nakuha mo ito. Yun ang nakakalungkot no? Kasi ang basehan ng pagboto ay napanood ko yan, natuwa ako. Boto. Ay, napanood ko yan, nagustuhan ko yung pagsasayaw niya. So, mahirap sagutin eh. Sa akin kasi talaga, ang gusto ko talaga, ibalik natin po doon sa ang basehan ng boto ay issue. Sino ang may magagawa? Sino ang may konkretong plano? Sino yung alam yung gagawin? No, yun po yung gusto ko sana ibalik doon. Kasi nasabi pa nila pa napatawan niya ako. So, malamang mabait yan. At malamang mabait yan, gagawa yan na tao. Mali po ba yung Well, mali eh. Kasi minsan yung mabait, yun ang mas nakakatakot eh. Nasa ilalim. Pero sa amin kasi, no, ito sa amin, no, very important kasi na vote wisely. Kasi tingnan nyo ha, 24 lang ang position sa Senado. 24 lang. Isipin ninyo, kung may mali kang maiboto doon, sayang na agad yung isang position doon, slot doon. Okay? Tapos, kung meron pong mahalagang panukala na gusto kang ipasa doon, tapos, kung tatlong ayokong banggitin. Di ba? Di parang lamang na agad. Kasi tatlong yan, isa na agad ang boto. Paano ngayon maiaayos? Paano ngayon natin paano ngayon magkakaroon ng diversity? Paano ngayon mapag-uusapan talaga? Kasi yun eh. No? Kung nabasa ninyo yung sinabi ni Senator Frank Drilon, no? Yun, no? Malinaw naman sinabi niya, sayang ng seat, no? So, well, ayoko magbanggit eh, kasi hindi ko naman po sinasabing magaling ako, pero ang akin lang naman, sana ito pong pinaglalaman ko, pick upin na lang po ng iba. Kasi kung may mas malaki ang chance sa akin na manalo sila, ang pinapakiusap ko, pick upin ninyo itong pinaglalaman ko. At kung may kailangan kayo malaman dahil na-research ko talaga ito, plano, willing ako ibigay sa kanila. Kaya nga po, vote wisely. Wise. Vote wise. Wisely. Ano pong unang-una yung gagawin pag nanalo kayo? Amendment to the, file ko, amendment to the Universal Healthcare. Pang lahat po yun na sir, walang pipiliin. Pang lahat po ng Pilipino. Yes, oo. Ang Universal Healthcare law para sa lahat po ito. Ang ibig sabihin po nun, kagaya nga nun sa Canada sa States, basta pumunta ka sa hospital, libre lang. Dapat libre. Kapag ikaw po ay Pilipino, the only requirement is Pilipino ka. O kapag ikaw po ay pumunta, mayaman o mahirap, libre lahat dapat. Hindi mo pwedeng sabihin mayaman ka, hindi ka kasama. Hindi eh. Kasi contributor din ako ng Paano po PhilHealth. yung non-contributor ng PhilHealth? Yun po yung sinasagot subsidy, kaya po meron tayong subsidy galing sa gobyerno. Dahil sagot ng gobyerno yun. Kaya po, under our sin tax law, malinaw doon. Collections from liquor, tobacco,
casino, yung gambling, Pagcor, PCSO, sweet and beverages, part of, actually hindi part, malaking portion ng collection galing sa Syntax, naka-earmark for PhilHealth. Oh. Kaya pag naka-earmark yan, at gusto mong kunin, gamitin sa iba, eh bawal po yan, malinaw na technical malversation. Kumbaga, yun po pala mga taxes sa bawat mga corporation, company, tsaka sa mga brands, may kanya-kanya pong allotted. No, halimbawa, itong uminom tayo ngayon ng iced tea, considered as sweet and beverage yan, soft drinks ko. So, ang tax na ibabayad ng, halimbawa, Nestle, na nakukolekta po dyan, 85% of 50% or 50%, basta may formula, malaki ng portion na yan, naka-allocate for PhilHealth. For PhilHealth, para gamitin dalawang bagay, sa pagpapalawak ng benepisyo at kung may tira pa, pagpapababa ng contribution. Kumbaga, hindi lang po pala source of fund nila is yung mga contribution members. Hindi. Even sa taxes po ng bawat brand. Dalawa po ang pinagagalingan. Direct contributor, tayo yon. Indirect contributor, gobyerno yon, galing sa subsidy. Sa Syntax, kinukuha yon. At meron pa, galing sa gobyerno mismo. Like this year, 74.4 dapat ang subsidy from Syntaxes and 21 billion dapat from the national government. Eh bakit nagsasabi sila dati na wala silang pondo? PhilHealth, kaya nga po yun ang akala ng lahat, kaya po binuking natin ito noong September 2023. September 6, 2023, nung una ko po itong binuking. Kasi ni-research po talaga natin at tinignan kung saan po may pera. Doon lang natin nakita na yung PhilHealth napakarami pala ng pera. Sa universal healthcare law, kahit hindi ka na member natin, basta Pilipino ka, that's the only requirement. Sa batas, all Filipinos from birth till death ay member automatic ng PhilHealth. Member, yes, sa batas. So, all you have to do, wala kang pambayad, hindi mo kayang magbayad, magrehistro ka lang, may sasagutin. Online, mag-register ka lang. Para magkaroon ka ng number. PhilHealth ID number. Tinatawag. Ay, sa batas na. Yes, ang universal. May ID tayo ng PhilHealth eh. Yes. Kasi yung 11223. ID nila yung papel Public Act 1122. Oo. Hindi Lahat kung po hindi ka tayo member. nakahulog, hindi ka Pagkapanganak pa lang, makaklaim, di ba? Yun nga. Meron kasi sa rehistro mo na member na po. Whether bibigay ka man. Yes. Meron pong questionnaire doon. So kung halimbawa, nawalan ako ng trabaho, ngayong buwan, Siyempre hindi ko hindi ko makakapag-trigger. kapag-contribute, subsidy ng gobyerno yun. Sagot ng gobyerno. Bakit po may mga utang na kailangang bayaran kapag yung mga unpaid po? Kakailangan niyo po munang punan bago kayo makapag-loan. Kailangan? Punan. Hindi pag hindi ka nagbayad, pumunta ka sa ospital, covered ka pa rin. Yun nga po. Covered ka pa rin. Yun pala. Hindi naman nila Oo. Oo, sabi hindi, di ba? Pag hindi po nakapagbayad ng tuloy-tuloy, Yearly, kailangan punan Hindi, mo na. covered ka po dapat. Sa hospital po yun, papatawagan natin. Sa mga balita po na. Hindi, covered. Kaya nga po, napakaraming mga, Dapat updated. yes, mga disinformation, mga ganon. Yun nga sabi ko napakabait kasi natin Pilipino talaga eh. Hindi tayo nagde-demand sa gobyerno. Bakit ang hirap? Tinatanggap na lang natin. Ang hirap utangin ng pera mo. Tinatanggap na lang natin. Kung ano yung sinabi, tanggap na lang natin. Hindi tayo, we never tried checking kung tama ba yung sinabi and everything. Kaya napakahalaga po ng role ng media dito. Ako, lagi ko sinasabi, kung sa panahon na kayo ay madi-discharge sa hospital, nagpakwenta na kayo ng deduction ng PhilHealth, kung maaari, i-check nyo sa website, nandun lahat. Kung gusto ninyo, padala po ninyo sa amin. Papacheck namin sa PhilHealth kung tama po yan na lahat po ng mga deduction na yan. So, iba-iba marami, iba-iba ang
intensyon, iba-iba yung motibo ng bawat hospital. May mga hospital na sinasadyang kontian ang deduction kasi napakatagal nga magbayad. Sinasabi nila, siyempre kung matagal magbayad, apektado yung puhunan, yung kapital nila. No? Pero sinulusyonan na natin yan. As of today, 21 days na lang ang period ng pagbayad ng PhilHealth. Although meron silang 60 days to pay. No? So, actually, konti na lang po yun. Yung mga hospital nga, meron pa akong isa na nakalimutan ko sinabi, yung pong mga denied claims. No, last year, 4 billion ang denied claims. No? Yun, pinababayaran ko yun, provided yung reason ng denied claims are yung late filing lang. No? Kasi apektado rin siyempre, dapat mong tingnan din yung punto ng hospital naman. Kasi 60 days ka para mag-file. May mga hospital kasi na sa dami ng mga ginagawa, sa dami ng dokumento, nadidelay yung pag-reimburse. So sa batas kasi, pag lumampas ng 60 days, automatic denied claims yun. Diba? So, sa akin, pinababayaran ko yun kasi talaga namang binawas yun sa mga pasyente. Talagang dapat naman bayaran ng hospital nun. Diba? Kasi talagang deserve naman nila yun. Kasi sabi ko nga, it takes two to tango lagi eh. Benepisyo, tinataas natin, kailangan may hospital. Kasi kahit na may gawa natin libre lahat, kung wala namang hospital, wala rin use, walang mangyayari. Yan po yung lagi natin tinitingnan dyan at tinitingnan. Sir, thank you so much po. Salamat po, salamat. Thank you, sir. Salamat po. Salamat. Uy, napakarami pang food ah. Pwede